Ilang taon na din ang nakakalipas mula nang sumapit ang trahedya sa buhay ng pamilya ni Vilma. Tila wala namang naging pagbabago sa buhay ng mga taga doon. Bagamat tuloy pa din ang koprahan, hindi na si Mang Servano ang may-ari, kung hindi ang mapanglait at mapanghusgang si Lusing. Nang pumanaw kasi si Mang Servano, halos palugin na talaga ang negosyo. Hindi na kayang isalba pa sa kahit anong maisip na paraan. Nagkataon namang tila nakapabor kay Lusing ang tadhana sapagkat nakapag-asawa ito ng isang matandang may lahing banyaga at may kaya sa buhay. May anak sa pagkadalaga si Lusing, si Alfredo. Subalit hindi nagkaroon ng anak sa matandang banyaga hanggang sa ito'y pumanaw na. Marunong makipaglaro sa laro ng buhay si Lusing kung kaya mabilis niyang naakyat ang tagumpay na tinatamasa ngayon. Nabili niya ang koprahan sa paluging presyo sa matandang si Servano sa ngalan ng gastusin sa pagpapagamot. Ngunit ang kayamanang tinatamasa, siyang labis na nagpasama sa ugali nito. Tila mas dumoble ang pagiging mapangmata at pangmamaliit sa kapwa. Ang dating kaibigang sila Tess at Gara, maging si Kadyo, ngayon kanya ng mga tauhan sa koprahan at dinadaan-daanan na lamang. Ang sinamang hindi kumilala sa kanya, talaga namang makakarinig ng hindi magandang pananalita. Ang dating pasimuno ng mga chismis at haka-haka noon, siya nang laman ng usapan kada may kumpulan ngayon. "San ka na naman ba nagpunta, Alfredo? Palagi ka na lang wala sa bahay ah. Imbis na tumutulong ka sa pagpapatakbo ng mga negosyo, kung ano-ano inaatupag mo." Sermon nito nang makita ang anak na naghahanda at tila may pupuntahan. "Mga ngaso lamang kami nila Badong. Alam mo namang wala akong interes sa negosyo nyo. Habang bakasyon at hindi pa nagsisimula ang klase, gusto ko munang maglibang." Nakasimangot na sagot nito sa ina. "Aba, ayos ka din no? Ang negosyong ito ang siya nagpapalamon sa'yo. Kung hindi ako gumawa ng paraan para makuha to, hanggang ngayon, tubig at asin pa din ang ulam mo." Napataas ang boses ni Lusing dahil hindi natuwa sa naging sagot ng anak sa kanya. Bumuntong hininga na lamang si Alfredo sa kabinitbit ang mga gamit. Hindi na nagawang magpaalam pa sa kanya ng ina dahil nahihirindi na din ito sa araw-araw na talak ni Lusing. Nang mawala sa paningin ng binata, ibinaling niya ang init ng ulo sa mga katulong. "Kayo naman, bilis-bilisan niyo ang pagkilos. Pati kayo dumadagdag pa sa konsumisyon ko." Sigaw nito. Tila nabuon na nga ata talaga sa limot ang ginawang krimen ni Lusing na siya mismo ang utak. Bagamat nagsisimula ng magalit ang iba sa kanya, walang naglalakas loob na kalabanin siya at gamitin sa kanya ang lihim na kasalanan. Ngayon pa ba nila gagawin yon kung kailan kayang-kaya ng baliktarin ni Lusing ang sitwasyon at idiin sila sa kasalanang parte din naman siya? Kung kaya naman, hanggang sa tsismisan at bulong-bulungan na lamang nila nagagawa. Kasama ng ilang kaibigan, tumulak na sila Alfredo sa kakahuyan malapit sa talampas. Ang dating matarik na lugar, ngayon, tila nahulma na sa nagdaang panahon. Nagkaroon ng mga lagusan papunta sa ibaba. Naging libangan na ng bata ang mga aso ng mga usa at ilang mga ibong ligaw. Ang karne kanilang kinakain o ibinebenta na binibili ng ilang dayo o turista. Lalo na ang balat ng kanilang mga hayop na napapatay. Ilang buwan na lamang kasi, tutulak na pa Maynila si Alfredo para sa pagbubukas ng klase nila sa kolehiyo. Ilang buwan na lang pala magmamaynila ka na. Pero parang hindi ka naman masaya." Natatawang komento ni Badong. Umasim ang mukha ng binata. "Sinong matutuwa doon? Una, gusto kong dito na lang sana mag-aral. Pero sadyang mapilit si nanay. Pinagbigyan ko na nga kahit labag sa loob ko eh. Pati ba naman kursong kukunin ko sa kolehiyo? Siya pa din ang masusunod."
Sagot niya, sabay hampas ng patpat ng kawayan sa mga halamang kanilang nadadaanan. Bakit? Ano ba ang kursong gusto mo? Tanong naman ni Badong. Gusto ko sanang maging piloto. Alam mo namang bata pa lamang tayo. Sobrang interesado na ako sa pagpapalipad ng eroplano. Kaso, pinipilit ng nanay ko na magmedisina ako. Ayoko nga nun. Simangot ni Alfredo. Maswerte ka nga eh. Kahit ayaw mo ng kurso mo, makakapagkolehiyo ka. At sa Maynila pa. Samantalang ako, pagkatapos ng high school, diretso banat na ng buto. Hindi na kaya ni Tatay Kadyo ang pag-aralin ako, kahit gustuhin ko man. Wika ni Badong. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Alfredo. Yun na nga lang din ang nagpapalubag sa loob ko. Kahit papano, maswerte pa din ako. Dahil hindi naman lahat nakakapag-aral ng kolehiyo. Lalo na sa lugar natin. Pero sana, makatapos ka din. Yan mo kapag nagkaroon ako ng sobrang pera. Tutulungan kita. Nakangiting tugon ng binata. Naging masaya ang kanilang usapin. 2 oras ang nakalipas at nakatsyempo sila ng isang malaking usa at ilang mga ligaw na bibe. Sa kanilang paggalugad sa kabaan ng kakahuyan, hindi nila napansin na sila'y naligaw sa isang pamilyar na lugar. Bagamat makailang beses nang nangaso, hindi pa sila nagawi sa parte ng kagubatan na malapit sa ilog. Sa unang tingin, normal na mataas na puno at samot-saring mga halaman lamang ang makikita, subalit lingid sa kanilang kaalaman na may iba pa silang madidiskubre. Sa kabilang banda ng mga oras na iyon, siya namang pagiging abala nila Lola Emma at Vilma. Wala namang okasyon, subalit naging libangan na ng dalawang pagluluto. Sa loob ng 6 na taong magkasama, tila hinulma na ng matanda ang puso ni Vilma na kalimutan ng bangungot ng nakaraan at magsimula ng panibagong buhay. Bagamat mahirap kay Vilma, naging gabay niya ang matanda. Sa paglipas ng panahon, nakalimutan niya ang mga taong nagtanggal sa kanya ng karapatan upang mamuhay na masaya at payapa sa piling ng kanyang mga magulang. Wala na pala tayong talbos ng kamote. Maaari bang ikaw na lamang ang lumabas sa bandang ilog at mamitas? Tanong ng matanda. Sige po. Matipid na tugon ni Vilma habang nakaharap sa salamin. Pinagmamasdan ng kanyang itsura habang sinusuklay ang buhok. Kung dati hindi nito magawang tignan ng sarili, subalit nagagawa na niyang tanggapin ng buong puso ang kanyang itsura sa tulong na din ni Lola Emma. Nawala sa panlabas na anyo na babase ang pagkatao kung hindi sa pag-uugaling taglay nito. Hanggang sa may isang tanong ang naglaro sa kanyang isipan. Lola, dahil gumanda ka naman na dahil sa mutya ng Dahlia, bakit hindi ka nalang mag-asawa? Bakit mas pinili mo nalang mamuhay mag-isa at tumandang dalaga? Tanong ni Vilma. Bagyang ikinagulat ni Emma ang naging tanong ng dalaga sa kanya. Ito ang unang pagkakataong may nagtanong sa kanyang ganong klaseng bagay. Subalit ganun pa man, solido ang kanyang dahilan kung bakit hindi nito nagawang ilaan ang puso sa iba. Sino naman ang magkakagusto sa akin? Gayong hindi naman ako natural na maganda. Ngunit nababago po ng mutya ang inyong itsura. E di maganda ka na po hanggat suot mo yan. Isa pa, ikaw na din ang may sabi na ang kagandahan ay wala sa panlabas na kaanyuan, kundi nasa loob ng busilak na pagkatao. Hindi po ba? Vilma, walang lalaking magmamahal sa isang babaeng huwad ang kagandahan at nakadepende lamang sa isang mutya. Ito ang realidad ng buhay. Hindi lahat ay mamahalin ka base sa ganda ng iyong kalooban. Ang ibig kong sabihin sa aking mga pangaral sa iyo, kung alam mo namang hindi ka na nga kagandahan, bumawi ka na lang sa magandang kalooban. Pagpapatuloy nito habang abala sa pagsasalok ng tubig mula sa banga. Pero ang gusto kong maramdaman kung paano magmahal at mahalin
Katulad po ni Ama kay Ina. Kitang-kita ko kung gaano kamahal ni Ama si Ina. Nangingiting tugon ni Vilma. Ayokong basagin ang iyong pangarap, Iha. Subalit paano mo naman gagawin yon? Tanong ni Emma. Lumingon si Vilma at walang kagatol-gatol na sumagot. Kapag pinagamit yun na po sa akin ng mutya. Natigilan si Emma sa kanyang nadinig. Bagamat may panakanakang pagpapakita ng interes si Vilma sa kapangyarihan ng kanyang mutya, hindi nito naisip na ang rason sa kabila noon ay ang makahanap ng lalaking mamahalin. Hindi niya may tatanggi na nagkaroon siya ng ganong pag-iisip dati, subalit dala ng takot, nagawa niyang kalimutan. Subalit kakaiba si Vilma. Nababasa niya sa mga mata nito na seryoso ang dalaga sa kanyang mga tinuran. Subalit hindi pa buo ang kanyang pasya na ipahiram sa dalaga ang mutya dahil maaaring ikapahamak niya ito. Ikaw talaga. Kung ano-anong iyong sinasabi. Sige na, pumaroon ka na sa ilog at mabintas ng mga talbos ng kamote upang makapagluto na tayo ng tanghalian. Utos nito upang mabaling sa ibang bagay ang usapan. Sige na nga po. Walang pagtutol na tugon ng dalaga. Kahit pamalakas ang pagtutol na Emma sa kanyang hiling, umaasa pa din ang dalaga na mapagbibigyan siya nito balang araw. Humalik siya sa noo ni Emma saka nagpaalam umalis. Maganda ang sikat ng araw. Kalmado ang paligid. Dahil sa nagtataas ang mga puno, hindi ganon kainit kahit mataas na ang sikat ng araw dahil sa lilim na hatid ng mga ito. Habang naglalakad, may patalon-talon pa at tumuhuni pa si Vilma. Tila naglalakad sa mga ulap ang dalaga. Pinaglalaroan siya ng kanyang imahinasyon na kasamang naglalakad sa kagubatan ang isang lalaking lubos na nagmamahal sa kanya. Hanggang ang masayang imahinasyon nun, naputol ng ingay na kanyang naulinigan sa hindi kalayuan. May mga boses na tila maligalig at nagtatawanan. Boses iyon ng mga kalalakihan. Agad siyang nagkubli sa likod ng malaking puno at bato. Maingat niyang sinipat kung sino ang mga iyon. Iyon kasi ang unang pagkakataong nakakita siya ng mga dayo sa lugar na iyon. Ipinagtataka niya lamang kung paano narating ng mga kalalakihan ang kanilang lugar. Sa bandang gilid ay may patay na usa at ilang bibing ligaw ang duguan at nakahandusay. Subalit sa apat na lalaking nakahubad ang pangitaas at nagtatampisaw sa malinis na ilog, sa iisang lalaki lamang napako ang kanyang atensyon. Matangkad, pulido ang dibdib at balikat. Katamtaman lamang ang pagiging kayumanggi ng kulay nito. Bagay din ang pagkakatabas ng gupit ng buhok. Matangos ang ilong, magandang hubog ng panga, at higit sa lahat, mapang-akit na mga bilugang mata. Tila pinana ni Cupido ang puso ni Vilma nang masipat ang binata. Hanggang sa hindi inaasahang magtama ang kanilang tingin sa unang pagkakataon. Halos tumalon ang kanyang puso dahil sa labis na kaba. Hindi malaman kung dahil ba iyon sa takot na baka may makadiscover sa kanya o dahil sa kakaibang lukso na nararamdaman. Agad siyang nagkubli. Pilit namang sinisipat ng binata ang direksyon kung saan tila may naulinagan siyang kakaiba. Nakakunot ang noo at nilalabanan ng kaisipan kung yun ba ay guni-guni lamang. Sigurado siyang tao ang kanyang nakita, subalit parang hindi normal ang itsura. Hanggang sa tamaan siya ng tubig sa muka na galing sa paghampas ng kaibigan. Hoy! Alfredo! Ano tulala ka dyan? Para ka nakakita ng multo ah. Tanong ni Badong, sabay akbay sa kaibigang hindi inalis ang tingin sa direksyong iyon. Para kasing may nakita akong tao doon, pero hindi ko masyadong nakita ang kanyang muka. Parang may kakaiba eh. Uwi ka niya. Hala, baka engkanto na yon. Nagagalit na ata ang halimaw dahil nakarating tayo sa kanyang teritoryo. Panigurado pangit yon. Kaya ang asim ng mukha mo eh. Tugon ni Badong
sanhi upang humagalpak ng tawa ang ilan nilang kasama. Ang mga salitang iyon, tila mga matatalim na kutsilyong sumasaksak kay Vilma. Tila ibinalik siya sa realidad ng buhay kung ano ang paglalarawan sa kanya ng iba. Grabe ka mang lait ah. Akala mo naman, sobrang gwapo mo. Saka hindi totoo ang engkanto. Kwentong barbero lang yun. Tara nang umuwi. Yakag ni Alfredo sabay ahon sa tubig. Ang boses na yon, tila musika sa pandinig ni Vilma. Dahil nadinig niyang palis na ang mga ito, muli niyang sinipat ang grupo. Subalit nakatalikod na si Alfredo at naglalakad na palayo. Nagkaroon ng bahagyang kalungkutan si Vilma sapagkat hindi niya man lang muling nasilayan ang muka ng lalaki. Bukod pa doon, hindi nito alam kung kailan niya muling makikita ang binata. Nakahinga siya ng malalim nang mapagtantong nakalayo na ang grupo. Marahan siyang lumabas sa pinagtataguan at nagmamadaling namitas ng mga talbos. Ngunit simula noon, hindi na nawaglit sa kanyang isipan ang itsura ni Alfredo. Partikular na ang mga ngiti nito. Para sa kanya, nahanap na niya ang lalaking kanyang nais makasama. Subalit ang malaking tanong na lamang kung matatanggap siya nito bilang siya at kanyang itsura. Sa tuwing kailangan pumunta sa tabing ilog, nagpipresenta na si Vilma na siya na lamang ang lalakad. Mas nais niya pang magpahinga na lamang si Emma. Noong una, ipinagkibit balikat na lamang ito ng matanda hanggang sa napansin niyang tila may kakaiba na sa kinikilos ng dalaga. Panay na ang harap nito sa salamin at ayos ng sarili. Ano bang ginagawa mo at kanina ka pa nakaharap dyan sa salamin? Panay ang suklay mo't sipat ng iyong itsura. Puna ng matanda. Wala naman, Lola. Gusto ko lamang tignan kung paano ko ayusin ang aking sarili. Hindi naman po siguro masama, hindi ba? Tugon nito. Kung sa bagay, wala namang ang masama. Pagsang-ayon ng matanda. Nung araw na iyon, iba ang kutob ni Vilma. Malakas ang kanyang pakiramdam na babalik muli sa ilog ang binatang kanyang nasilayan ilang linggo nang nakakalipas. Subalit gustuhin man niyang magpakita dito, pinangungunahan na siya ng takot. Kung kaya naman, naisip nitong hilingin muli ang isang bagay sa matanda na matagal na niyang ipinapakiusap. Lola, may sasabihin po sana ako. Ano iyon? Ano kasi, baka po pwedeng mahiram saglit yung mutya. Pakiusap niya. Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo na may takdang oras para dito? Hindi naman basta-basta ipagkakaloob ng mutya ang kanyang abilidad. Saka para saan mo ba gagamitin, iha? Pagtitiyak ni Emma. Hindi agad nakasagot si Vilma sa tanong ng matanda. Kung kaya naman walang ibang paraan para malaman kung bakit labis ang pangungulit nito sa bagay na iyon at upang malaman na din kung bakit nagiging kakaiba ang kinikilos ng dalaga. Naran siyang lumapit sa nakaupong si Vilma at hinawakan ang kamay nito. Doon niya nakita ang mga pangyayari sa nakaraan. Napatigalgal din siya sapagkat narating ng ilang dayo ang kanilang lugar na ilang taong naging tago sa mga ito. Binata. Isang binata mula sa itaas. Sa bayang iyong pinanggalingan. Siya ang dahilan kung bakit ka nagkakaganyan. Mataas na sambit na matanda. Nawaglit sa isip ni Vilma na may kakayahan nga pala ang matandang basahin ang ilang pangyayari sa nakaraan. Bahagi ito ng abilidad ng mutya ng Dahlia na pinagkaloob sa kanya. Sa puntong iyon, hindi na nakapagdahilan pa si Vilma at inamin ang totoo. Galing sa bayan ng mga nang-api sa'yo ang binatang iyon. Bukod pa dito, naniniwala ka ba talagang mapagbibigyan ka niya sa iyong hiling na pagmamahal sa kabila ng iyong... Bukod pa dito, naniniwala ka ba talagang mapagbibigyan ka niya sa iyong hiling na pagmamahal sa kabila ng iyong huwad na wangis?
Masasaktan ka lamang. At ayokong mangyari sa iyo yon. Paliwanag ni Emma. Hindi na napigilan ni Vilma ang bugso ng kanyang damdamin. Pero Lola, kaya ko naman pong alagaan ang aking sarili. Isa pa, kay tagal ko ding hindi napuntahan ang bayan na aking sinilangan. Hindi ko din alam kung saan nakalibing ang aking mga magulang. Gayong sabi nyo, patay na sila. Kung makakaakyat ako sa itaas nang walang nakakakilala sa akin, magkakaroon ako ng pagkakataong muling balikan ang aking pinagmulan. Malungkot na tugon ng dalaga. Yun lamang ba talaga ang dahilan? O baka dahil gusto mong sundan ng binatang iyong nakita sa ilog noong nakaraan? Kasama na siya doon. Hindi ako magsisinungaling, pero nais ko din balikan ang mga taong naging malupit sa aking pamilya. Ito na ang pagkakataon ko upang malinis ang pangalan ng aking mga magulang. Kaya sana pumayag na po kayo. Pakiusap ng dalaga. Subalit sa kabila ng pakiusap ng dalaga, naging buo ang pasya ni Emma. Hindi niya maaaring ipagkaloob sa dalaga ang mutya. Lalo na't ramdam nitong hindi sa tama magagamit ang kapangyarihang kanyang pinangalagaan. Bukod pa dito, ang pansariling interes na may halong posibilidad ng paghihiganti ang maaaring maghatid kay Vilma sa kapahamakan. Sa pagdaan ng maghapon, naging malamig ang pakikitungo ni Vilma sa matanda. Hindi ito kumikibo at tahimik lamang sa higaan. Samantalang si Lola Emma naman, tila inuusig ng kanyang konsensya. May punto ang ilang tinura ng dalaga hinggil sa kanyang mga magulang. Subalit ang kanyang kinakatakot ang ideya na mahulog ang puso nito sa binatang iyon sa kabila ng pagiging huwad. Hanggang sa nakapagpasya na ang matanda. Batid kong hanggang ngayon ay nangungulila ka pa din sa iyong mga magulang. Simula nang napunta ka sa akin, wala ka na naging ibang balita tungkol sa kanila. At alam kong nakakalungkot na sa huling sandali ng kanilang buhay, hindi mo man lang sila nakasama. Isa pa, bilang tao, ano man ang itsura, aabot sa puntong maghahangad tayo ng pagmamahal mula sa iba. Ayokong danasin mo ang naranasan ko kung saan kinulong ko na lamang ang aking sarili sa munting tagong tahanang ito. Hinugot na matanda ang suot na kwintas saka hinubad. Pinapayagan na kitang gamitin ang mutya. Isa pa, matanda na din naman ako. Hindi na din tatagal ang aking buhay kung kaya naman nais ko nang ipamana sa iyo ang mutyang ito. Agad na napabalikwas ng higa ang dalaga dahil sa nadinig. Talaga po? Labis ang galak sa kanyang mga mata. Isang mahigpit na yakap ang kanyang binigay sa matanda. Marami pong salamat, Lola. Saka, huwag mong sabihing saglit ka na lamang dito. Matagal pa tayo magsasama. Niyapos naman ang mga bisig ni Emma ang dalaga. Basta mag-iingat ka, ha? Huwag magpapadalos-dalos ng kilos upang hindi mabunyag sa iba ang iyong lihim na maaari mong ikapahamak. Minsan nang naging malupit sa iyo ang mga taga-itaas. Huwag mo na sanang hayaang maulit pa ang kalupitang iyon sa pangalawang pagkakataon. Paalala ng matanda. Opo, Lola. Nangangako po akong magiging maingat. Sa pagkawala nila sa isang mahigpit na yakap, tumayo ang dalaga at humarap sa salamin. Magkahalong kaba at saya ang kanyang nararamdaman. Nanginginig ang mga kamay habang marahang inaangat ang mga ito upang isuot sa kanyang leeg ang kwintas. Sa sandaling nakasabit ng mutya, nakaramdam si Vilma ng init na kumakalat sa kanyang buong katawan. Nagliwanag ang mismong bato ng mutya at pinanood ni Vilma ang marahang pagbabago ng kanyang itsura sa harapan ng salamin. Nang mawala ang liwanag, maluha-luha siyang pinagmasdan ang isang magandang dilag. Makinis ang kulay gatas na balat. Kumikinang ang mahaba at itim na buhok. Balingkinitan ang dating hindi pantay na katawan. Hinaplos-haplos niya ang kanyang muka nang makailang ulit. Ito na ang simula ng pagbabago niya. Ito na din ang simula
para muli niyang harapin ang mga taong minsan siyang tinuring na hayop. Ito na din ang simula para muli niyang harapin ang mga taong minsan siyang tinuring na hayop. Kinabukasan, nagpaalam siya kay Emma na babalik sa ilog upang maligo. Nais niya na din sanang mag-isip-isip ng mga hakbang na gagawin sa kanyang pag-akyat sa itaas. Hindi naman na tumutol ang matanda. Agad na kinuha ni Vilma ang kanyang balabal at saka nagmamadaling umalis. Sa kanyang paglalakad, magaan ang kanyang pakaramdam. Kakaibang kakaiba kumpara noong hindi pa niya sinusuot ang mutya. Sabik siyang kumilos sa kanyang bagong anyo. Nang marating ang tabing ilog, agad niyang hinubad ang balabal. Tanging puting kamiseta lamang ang suot at nakayapak na lumusong sa kalmado at malamig na tubig ng ilog. Sa paglubog sa tubig, ramdam ni Vilma ang kapayapaang hatid ng ilog at kalikasan. Masaya siyang nagtatampisaw nang may naulinagan siyang kaluskos mula sa kanyang likuran. Nang kanyang ligunin, isang pamilyar na muka ang kanyang nakita. Mukha ng lalaking matagal na niyang nais masilayan. Saglit na natulala si Vilma. Hindi naman din maalis ng lalaki ang kanyang tingin sa dalaga. Pasensya ka na. Hindi ko nais na takutin ka. Nahihiyang panimula ng binata. Halos mabingi si Vilma sa lakas ng kabog ng kanyang dibdib. Mabilis ang tibok ng puso. Hindi makapaniwalang nakabalandra na sa kanyang harapan ang itsura ng lalaking kanyang iniirog. Natameme at tila nilipad ng hangin ang anumang salitang dapat sana namumutawi sa kanyang bibig bilang sagot sa tinura nito. Bahagyang winagayway ng lalaki ang kanyang kanang palad sa mukha ni Vilma. Bakit ka ba tulala? Para ka nakakita ng multo dyan ha. Hindi naman siguro ganun kasama ang aking itsura upang magulat ka ng ganyan. Sambit nito. Sa puntong iyon, bumalik ang ulirat ni Vilma. Pasensya ka na. Nabigla lamang ako dahil hindi ko inaasang may maliligaw sa lugar na ito. Sa haba ng panahong ako'y namamalagi sa ilog. Umawa ng dalaga at dinampot ang kanyang balabal at akmang aalis. Agad na hinawakan ng lalaki ang kanyang kamay upang pigilan ito. Sandali lamang. Hindi naman ata ako makakapayag na basta na lamang aalis ang napakagandang binibini na hindi ko man lang nalalaman ang kanyang ngalan. Tugon nito. Doon na halos manlambot ang mga tuhod ni Vilma. Hindi niya lamang basta nasilayan ang mukha ng lalaki. Ngayon ay magkahawak na ang kanilang mga kamay. Higit pa doon. Tinatanong nito ang kanyang ngalan na tila ba interesado ito sa kanya. Kung panaginip lamang ang lahat ng ito, ayaw na sana ni Vilma na magising pa. Saglit na nabalot ng katahimikan ng dalawa. Biglang nagkaroon ng alinlangan si Vilma kung sasabihin ba nito ang kanyang ngalan. Vilma. Vilma ang ngalan ng magandang binibining nasa iyong harapan. Sagot nito. Hindi man maintindihan kung bakit inamin ang tunay na pangalan, ipinagkibit balikat na lamang ng dalaga. Wala naman sigurong makakakilala sa kanya, gayong iba naman ang kanyang itsura. At hanggat suot niya ang mutya ng Dahlia, hinding-hindi siya babalik sa kanyang pangit na itsura. Kay gandang pangalan. Ako nga pala si Alfredo. Sabi ko na nga ba, ang aking naulinagan noong nakaraan, hindi isang engkanto o produkto lamang ng aking guni-guni. Kaya pala, ilang araw na akong hindi mapakali na bumalik sa lugar na to. Dahil isang malaanghel na dilag pala ang aking makikilala. Buti na lamang talaga at pinakinggan ko ang bugso ng aking damdamin. Mabulaklak na mga salita ang namutawi sa bibig ni Alfredo. Kahit pa alam ni Vilma na ang unang bahagi ng pahayag ni Alfredo ay ang masalimuot na katotohanan sa kanyang pagkatao, hindi na lamang niya ito pinansin. Mas tinuon ang kanyang atensyon sa magagandang paglalarawan sa kanya ng binata. Mga komplementong hindi minsan sumagi sa kanyang isipan na madidinig. Baka po pwede namang mamaya ka na umalis. Nais ko sanang sulitin muna ang pagkakataong makilala ka dahil hindi ko alam kung magkakaroon pa ako ng pagkakataon muli
na ika'y makasama. Maaari mo bang pagbigyan ng aking hiling? Malumanay ang tono ng boses ni Alfredo. Marahang pinisil ang kamay ng dalaga sa kahinalikan ng likod ng palad nito. Daig pa ni Vilma ang nakalutang sa alapaap sa nangyayari sa pagitan nilang dalawa. Ang bawat salitang binibitawan ni Alfredo, tila musika sa pandinig ng dalaga. Tila tuluyan nang nahipnotismo at nabulag sa daluyong at bugso ng damdamin si Vilma. Ayos lang naman, sambit nito. Walang paglagyan ng tuwa ng binata. Sa ilalim ng papasikat na araw, kung saan ang mga puno sa paligid, mga ibong humuhuni sa mga sanga nito, at ang payapang paligid, ang saksi sa pag-uulayaw ng dalawa. Masaya nilang pinagsaluhan ang bawat minuto na tila ba ang mundo umiikot lamang sa kanila. Nagtampisaw at naghahabulan. Walang ibang maririnig sa paligid maliban sa malutong na tawanan. Labis-labis ang kaligayahan na kanilang nararamdaman, lalong-lalo na si Vilma. Nahiga ang dalawa sa damuhan. Hindi alintana ang sikat ng araw na direktang tumatama sa kanilang mga mata. Marang inilapit ni Alfredo ang kanyang mga palad sa kamay ng dalaga. Isang mahigpit na kapit at direktang pagtitig sa mga mata nito. Hanggang sa humilig ang binata. Sa puntong iyon, hinahawi ng binata ang mahaba at basang buhok ni Vilma upang tuluyang masilayan ang angking ganda ng mukha nito. Tila nagugustuhan naman ng dalaga sapagkat bahagyang hinihilig nito ang kanyang pisngi sa bawat haplos ng mga palad ng binata. Saglit na nagtitigan hanggang sa unti-unting lumalapit ang mukha ng binata. Papalapit ng papalapit hanggang sa magdikit ang kanilang mga ilong. Nasasapuyo ni Vilma ang mabangong hininga ni Alfredo na nagbibigay lamig sa kanyang buong katawan. Sabay na pinikit ang mga mata at tila hinayaan na lamang nalamunin sila ng kung anumang paninibughong nararamdaman. Hanggang sa tuluyan ng naglapat ang kanilang mga labi. Ito ang tamis ng kauna-unahang halik ni Vilma sa loob ng 18 taon. Halik na mula sa lalaking kanyang inaasam at pinapangarap. Naging malikot ang mga labi ni Alfredo na tila nais angkinin ang mga labi ni Vilma. Basa at malambot na may kaunting pag-usli ng dulo ng dila. Tila ang kuryenteng dumali sa katawan ng dalaga. Ikinagulat niya at bahagyang itinulak si Alfredo. Mabilis na tumayo at kinuhang kanyang balabal. Sandali lang binibini. Patawad sa aking pagiging mapusok, sigaw ni Alfredo. Nanatiling nakatalikod si Vilma. Hindi magawang humarap dahil ramdam ang init ng kanyang mukha. Sana hindi ito ang una't huli nating pagkikita. Babalik ako bukas. Susunduin kita upang dalhin sa aming lugar. Sambit ni Alfredo. Hindi pa din kumibo si Vilma at sa halip na sumagot, mabilis itong tumakbo sa kakahuyan. Ikinubli ang sarili sa mga naglalakihang puno. Inilapat ang mga daliri sa kanyang labi at hindi mapigilan ang labis na saya. Isang halik. Halik na tila tatatak sa kanyang isipan ng ilang araw, linggo, buwan, taon, o hanggang siya'y nabubuhay. Marang inilabas ang ulo upang sipatin si Alfredo. Nandun pa din ang binata at nagtatampisaw. Agad na bumalik si Vilma sa kanilang tahanan na para pa ding nakalutang sa alapaap. Samantalang ganun din naman si Alfredo. Sa kanyang pag-uwi, isang sermon ang inabot sa kanyang inang si Lusing dahil nakita nitong basang-basa. Subalit imbis na mayamot dahil sa talak ng ina, nagmano pa ito at nginitian ng ina. Bagay na sobrang dalang gawin ng binata. Hindi malaman ni Lusing kung anong nagaganap sa kanyang nag-iisang anak. Parang may mali at kakaiba dito. Kung kaya naman, iisang tao lamang ang kanyang dapat sisihin. Hoy, ikaw Badong! Tigil-tigilan mo na ang pagdidikit mo sa anak ko Kung gusto mo magdaroga, ikaw na lang. Huwag mo nang idamay ang anak ko. Total naman, wala ka din namang kinabukasan. Sigaw ni Lusing nang makita si Badong na nagpuputol ng kahoy na panggatong
sa kanilang bakuran. Bago pa man siya sumagot, nakasagot na ang kanyang amang si Kadyo. Hoy, wala kang karapatang hamak-hamakin ang aking anak. Hindi adik si Badong. Maaaring hindi siya makakapag-aral tulad ng anak mo. Pero hindi siya gumagamit ng droga. Yang utak mong sabog at tamang hinala na. Daig mo pa ang lulong sa masamang gamot. Tuluyan na nagpang-abot ang dalawa na dati sanggang dikit. Ito na kaya ang magiging mitya upang mailabas ang sikretong binaon. 6 na taon na ang nakakalipas.